pinapahiya, Panginoon. At patuloy pang tumibay ang aming pananampalataya sa iyo, Lord God. At ibigay mo ang pangangailangan ng aming panambahang ito. Lord, salamat po, Ama, Lord God, at sa magbibigay at sa hindi makapagbibigay, nawa ipagpalain mo. At ang aming mga prayer request, Lord, alam po namin na may ginagawa ka, Panginoon, Lord God. At muli, Panginoon, sa iyo namin, Lord, ibinabalik lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabing, Amen and Amen. Sige po, pwede na po natin ibigay. Ayan, so good morning po sa ating lahat at good morning din sa mga siyempre makakapanood ulit nitong ating live. Ang ang gusto kong i-share ngayon ay isang napakahalagang tanong, personal question para sa bawat isa. So, ito po yung tanong. How can I love God? Yan. So, paano natin mamahalin ng Diyos? So, napaka-unfair naman kung ang lagi nating pag-uusapan is yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Nararamdaman ko ba yung pag-ibig ng Lord sa akin? Totoo ba na mahal ako ng Diyos? So, it's more on nakatuon sa atin eh. Na totoo ba na mahal niya ako? Nararamdaman ko ba? So, sa mga nagdaan nating mensahe, kahit sa ating almost every evening devotion, ay nadidil naman natin yung mga ganong klaseng question na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang duda. Walang duda yan. Kahit na nararamdaman mo o hindi na mahal ka ng Diyos, pero ang pag-ibig ng Diyos ay totoo. Yan. Hindi siya hypocrite at napaka-genuine ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At it takes time to grasp o to comprehend yung ganong klaseng katotohanan dahil majority sa atin, nasanay tayo na ang pag-ibig ay nafe-feel natin, 'di ba? At pinapatunayan sa atin. Well, ang Biblia naman sinasabi sa atin na pinatunayan na niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Yan ang sinasabi sa Roma chapter 5 verse 8. 'Di ba? Ang sabi doon, sapagkat pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin habang tayo ay makasalanan pa. Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin sa nang tayo'y makasalanan pa. So pinatunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin habang tayo ay makasalanan pa. Kaya by definition, kagaya ng kung natatandaan niyo yung topic natin nung nakaraan, what is love? What is love? Yan. Ano ba ang pag-ibig? So, kung matatandaan yung pinag-aralan natin nung last Sunday, 1 John chapter 4 verse, tingnan natin dito sa 10. 1 John chapter 4 verse 10.
Sabi po dito sa 1 John 4 verse 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Sabi ng Biblia, ito ang pag-ibig. So by definition, this is love. Ano po yon? Ang pag-ibig daw, ang sabi ng Biblia, by definition, hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Ang definition ng pag-ibig is, God loves you. Yan. Mahal ka ng Diyos. Yan ang definition ng pag-ibig. Bakit ka mahal ng Diyos? Bakit tayo mahal ng Diyos? Ang sabi sa verse 8, taas natin sa verse 8. 1 John chapter 4 verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayon. Isa lang ang rason kung bakit mahal tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Kaya ka mahal ng Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig. It doesn't matter kung sino ka. Mahal ka niya dahil yun siya. Okay? Dahil ang pag-ibig ay Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. So kaya there is no question patungkol sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Whether na nakikita mo ang iyong sarili na makasalanan akong tao, hindi ako karapat-dapat, mahal ka ng Diyos. Hindi lang dahil sa naawa siya sa atin, kundi dahil talagang yun siya. Yun ang Diyos. Walang question doon. Yun yung kanyang karakter, yun yung kanyang nature, yun yung kanyang pagka-Diyos. Siya ay Diyos ng pag-ibig. Kung magagalit man siya sa atin, ang galit niya nagdadala din sa atin sa kabutihan. 'Di ba? Kasi galit ang Diyos, paparusahan niya tayo, maglalagay siya ng mga boundaries, maglalagay siya ng mga parusa para sa atin dahil mahal niya tayo. Kaya lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin, na kahit ang interpretasyon natin ay parang hindi maganda sa life natin, ang purpose nun ay dahil mahal tayo ng Diyos. Gusto tayong dalhin ng Diyos sa kanyang love. Gusto tayong dalhin ng Diyos sa kanyang kabutihan. 'Di ba? Kaya ang sabi ng Biblia ganito sa Roma chapter 8 verse 28. Romans chapter 8 verse 28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ayon. Alang-alang sa mga nagmamahal sa Diyos, gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti. Okay? Lalo na kung nagmamahal ka sa Diyos. Amen? So, kung hindi ka gumagawa ng mabuti, mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya nga lang, yung ginagawa mo, ikakapahamak mo. Pero mahal ka ng Diyos. Okay? Kahit makasalanan, mahal ng Diyos. Nakita niyo ba yung aking post doon sa God's Love? Alam niyo, kagabi mayroon palang tumatawag sa akin at hindi ko na nasagot. Nagulat ako pagkabasa ko kaninang umaga. Meron palang tao na affected siya doon sa post. Gusto niyang maintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, ano ba yung sabi niya? So, binabasa ko lang kasi kilala ko naman tong tao na to. So, sabi niya, gusto daw niya ako makausap, need niya ng guidance. Dahil nakita niya yung post ko. So, gusto niyang maintindihan yung pag-ibig ng Diyos kasi nasa depression siya yata ngayon. So, ito, kilala ko tong tao na to at nagulat ako, nag-chat siya ng ganon. So, imagine kahit sa mga simpleng post lang, may tao na naaapektuhan ng mga post natin. 'Di ba? Gusto niyang maintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Kasi, alam niyo, dapat naiintindihan natin na mahal ka ng Diyos. Dapat naiintindihan natin yon kahit na mahirap siyang makuha, mahirap siyang ma-comprehend.
tingnan nyo, basahin natin yung Efeso chapter 3, verse 17. Efeso chapter 3, verse 17 hanggang 19. Sabi po dito sa Efeso 3, chapter 3, verse 17 hanggang 19. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at gayo'y mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Yan, ang sabi ng Lord, ang sabi ng Biblia, naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng ating isip. At sa gayo'y mapuspos tayo ng kanyang buong katangian o yung katangian ng Diyos. Okay? So sabi ng Biblia, ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya ma-comprehend. Ibig sabihin ng hindi ma-comprehend, hindi mo makukuha yung buong yung buong information, yung buong significance, yung buong truth kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kataas. Ang sabi nga dito, upang inyong lubusang mahunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. Kaya sa isang taong nagkakasala, sa isang taong makasalanan, hindi niya lubusang kagad maiintindihan yung katotohanan kung gaano siya kamahal ng Diyos at kung bakit nagagawa ng Diyos na magpatawad, kung bakit nagagawa ng Diyos na matanggap ang sino man tao na makasalanan, lalo na kung lalapit lang ang tao sa Kanya. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang maintindihan ng ating simpleng pag-iisip. Kumbaga, etong ating pag-iisip, kahit gaano kalikot, mas malawak pa dyan ang pag-ibig ng Diyos. Mas malawak pa ang pag-ibig ng Diyos sa ating universe. Yan, yung vast universe natin. Di ba? May mga scientists nga na nagkiklaim na nakita na daw nila yung age of the universe o yung parang hangganan ng universe at na-discover nila ang ating daw universe kahit nalaman na nila yung they claim na nalaman na meron talagang dulo ang universe pero hindi yun mararating na dahil mas mabilis yung pag-e-expand ng universe kaysa sa speed of light. So sabi nila, okay? Pero gaano man lumalawak ang ating universe, so pwede na kung yun ay papaniwalaan din natin siguro dahil yun naman ay kanilang claim, kung talagang nakita na yung dulo ng universe at ito'y palawak ng palawak at hindi kayang makita ng sinumang tao, okay? Kahit na ganun, mas malawak pa rin ang pag-ibig doon ng Diyos. Okay? So kaya ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin kayang maintindihan basta-basta. Kaya nga kung minsan noong panahon ni Jesus, maraming hinahatulan o maraming ginajudge ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, dahil nakikita nila, obviously, nakikita ng kanilang mga mata, lalo na yung babaeng nagkasala, di ba? Sabi nila, itong babae na to, nakitang nagkasala, siya'y nangangalunya. Ayon sa batas ni Moises ay dapat parusahan, batuhin hanggang mamatay ang babae na ito. Pero si Jesus, hindi siya sumagot, di ba? At umupo siya at nagsulat doon sa lupa kung ano man ang kanyang sinulat. Amen? At ang sabi niya, sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. So, as we know, walang bumato doon sa babae. Bakit? Dahil challenge yun ni Jesus Kung wala kang kasalanan, sige, pwede kang mag-judge. Pwede kang maghusga. Kung wala kang kasalanan. Kaya kapag sila'y bumato, kiniklaim nila, matuwid silang tao. Kiniklaim nila, perfect sila. Di magiging kasiraan nila yun dahil totoo, wala naman taong perpekto. Kaya kung yung tao nakikita natin at madali nating hatulan, kasi wala yung pag-ibig doon. Pero kung may pag-ibig, kahit ang tao nagkakasala, kaya tama sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 4 verse 8, love covers the multitude of sin. Bakit nagagawa ng pag-ibig yun? Hindi natin kayang maabot yung hunawa, basta nagagawa niya. Okay? Kagaya nito, bigyan ko kayong halimbawa. Yung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5, sa 2 Corinthians chapter 5, verse
15. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. O simulan natin sa 13. Kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Ayon. Ang sabi ng Bible sa 13, kung kami parang baliw, kung kami ay parang nasisiraan ng ulo, ito ay para sa inyo. At kung kami naman ay matino, ito ay sa kapakanan ninyo. O ang sabi sa verse 13, kung kami ay parang baliw, ito ay alang-alang sa Diyos. Pero kung kami ay matino, ito ay alang-alang sa inyo. So, hindi dahil sa sila ay baliw o sila ay matino, kundi kung ano yung tingin sa kanila ng tao. So, ang sabi ni Paul, kung ang tingin mo sa amin parang baliw dahil sa paglilingkod namin sa Diyos, para kaming nababaliw, para to sa Lord. Kahit ituring nyo na kaming baliw, kahit ituring nyo na kaming mga nasisiraan ng bait, okay? Pero para sa Diyos kasi, gaya ng sabi ng isa, bakit ganun? Bakit pinapatawad nyo yung tao na yan? Bakit ganun-ganun na lang? Kagaya nung laging accusation ng mga Pariseo, bakit nakikisama ka sa mga makasalanan tao? 'Di ba sabi pa nga nung isa, si Pariseo, yung Simon, in-invite niya si Jesus sa kanyang bahay. Tapos, habang sila kumakain, mayroong isang babae, pumasok doon sa bahay ni Simong Pariseo. Tapos, pinunasan niya yung paa ni Jesus ng kanyang luha at pinunasan niya ng kanyang buhok yung kanyang mga paa at hinalik-halikan niya ang paa ni Jesus at binuhusan niya ng pabango si Jesus. Hindi yung gawain ng normal na tao, yung alabaster jar, katumbas ng isang taong sahod ng isang manggagawa, binali niya at binuhos niya kay Jesus. Hindi siya nang hinayang doon sa value. Pero bakit niya nagawa yun? Bakit niya nagawa kaya yun? Nagawa niya yun dahil sa pag-ibig niya sa Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, kapag ito ay nasa iyo, hindi mo ito kayang maintindihan, basta it moves you. Okay? Ito ang nagpapagalaw sa atin. Ito ang nagpapakilo sa atin. Ito ang nagmo-motivate sa atin kung bakit nagagawa natin magsakripisyo para sa Diyos. Kung bakit nagagawa natin na kahit pagod ka sa pag-aaral, na kahit pagod ka sa pagtatrabaho, kahit pagod ka sa lahat ng iyong ginagawa, nagagawa mo ang maglingkod at magsakripisyo at walang nakakaintindi sa'yo doon. Walang makakahunawa sa atin doon. Imagine, pagod ka galing trabaho tapos maglilingkod ka sa Lord. Pagod ka sa pag-aaral, ang dami-daming kailangan gawin, ang dami nating responsibilidad sa buhay. But anyway, dahil sa pag-ibig ng Diyos, it moves you. 'Di ba? Namumove tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya ako naniniwala. Yung mga taong nagsasakripisyo, yun talaga may pag-ibig. Doon mo makikita yung pag-ibig. Na yung kahit almost wala ka ng time, pero pipilitin mong magkaroon ng time dahil mahal mo si Lord. Amen? Kahit patayan na ang pag-aaral. Ang dami ko narinig. Grabe pag-aaral ngayon, kaka-stress ba? Sabi ng iba. Tapos, nag-aaral ka na, nagtatrabaho ka pa, tapos, magsisimba ka pa. Di ba? Alam niyo, maraming tao ngayon ang tingin sa church, ang tingin sa ministry, parang istorbo na lang sa buhay. Di ba? Parang, teka muna, pagod na ako at saka na lang yan. Pero kung may pag-ibig ka sa Lord, iba perception mo. Maglalaan ka. Yung mga responsibilidad natin, gagampanan natin. Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos at walang makakaintindi sa Diyos, sa iyo sa ganon. Kahit ikaw hindi mo maintindihan sarili mo. Tama sabi ng Biblia, the love of Christ cannot be comprehend. Ang sabi ni Paul, the love of Christ moves us. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, namumove ako, napapakilos ako ng pag-ibig ni Kristo. Kaya yun yung totoong paglilingkod. Kapag namumove ka sa Panginoon, kaya paano natin mamahalin ng Diyos? Paano tayo magmamahal sa Diyos? Number 1, accept the love of Christ.
Tanggapin mo yung pag-ibig ng Diyos. Mahal ka ng Diyos eh. Walang question doon. Basta mahal ka ng Diyos. Kahit anong mangyari, mahal ka ng Diyos. Kahit anong nagagawa mong kasalanan, mahal ka ng Diyos. Kahit anong naging pagkukulang mo sa buhay, mahal ka ng Diyos. Kahit hindi ka nagiging tapat sa Diyos, ang sabi ng Bible, siya'y nananatiling tapat. Siya'y nananatiling mahal ka. Nananatiling mahal tayo ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Dahil yun siya. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nakabase sa kung anong nagagawa mo, kung sino ka, kung masipag ka, tamad ka, kalaboso ka, o ang bait-bait mong tao. Hindi doon nakabase ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, mahal ng Diyos ang lahat ng tao eh. Bakit? Sa iisang rason. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, allow the love of God na mag-rule sa iyong puso at sa isip. Dahil kapag hinayaan mo yan sa'yo, kapag tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, magugulat ka. Magagawa mo yung mga extraordinary things na paglilingkod sa Diyos. Kagaya nung babae na yon, binuhos. Hindi siya nang hinayang. Kaya, hindi ka manghihinayang sa paglilingkod sa Diyos eh, kung may pag-ibig ka. Hindi ka manghihinayang sa paglilingkod sa Lord. Kahit napagod ka na, nandyan ka pa. Kahit na ang dami mong ginagawa, may time ka pa. Kahit na, kung minsan eh, walang-wala, para kang mawawalan, pero magsusupport ka pa. Di ba? Bakit natin nagagawa to? Kaya, ang sabi ng Bible, love without hypocrisy. Huwag tayong iibig ng may pagpapakunwari. Kung iibig tayo, umibig tayo ng totoo. Paano ba yung totoong pag-ibig? Ang totoong pag-ibig ay yung pag-ibig lang ng Diyos. Wala nang iba. Basta ginagawa mo yan dahil mahal mo si Lord. Kahit ituring ka ng parang baliw, ituring ka ng parang zombie dahil puyat, walang Ganyan naman ng mga disciple eh. Puyat sila eh. Hindi sila hindi sila makapagtulog masyado. Ganyan ang nangyayari noon sa kanila. Amen? Kahit na, ang sabi nga ni Paul, di ba, sinasabi niya, nagutom sila, 3 beses silang nawasakan ng barko. Di ba? Yung paglilingkod niya, di ba, minsan tayo, pupunta tayong baras, ilang beses tayong nasiraan. Hindi tayo nadadala. Ilang beses tayong may natuyuan ng gasolina, may nasiraan, may nawalan ng pera. Pero bakit pa rin natin nagagawa to? Amen? Sa paglilingkod natin sa Lord, hindi laging smooth. Madalas may mga nangyayari. Pero bakit andito ka pa rin? Ngayon, tanungin mo sarili mo, bakit andito ka pa? Bakit andyan ka? Nandyan ka dahil hindi mo maipaliwanag yung pag-ibig sa'yo ng Diyos. May pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Kaya ka nandyan. Kaya hingatan natin yan. Pag yan nawala, yung pag-ibig ng Diyos, kagaya nung pinag-usapan natin nung Sunday, yung first love natin, pag yan nawala, mawawala na rin lahat. Yung sacrifice, yung sipag, yung passion, mawawala na yan lahat. Unti-unti, mawawala yan. Only the love of God can sustain us sa paglilingkod natin sa Diyos. Wala nang iba. Kung meron tayong ibang habol sa paglilingkod sa Lord, ngayon pa lang sinasabi ko na hindi magtatagal yan. Di ba? Dahil nagbabago ang sitwasyon natin. Nagbabago. Pero kung ang tamang rason kung bakit ka naglilingkod ngayon, kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo ngayon, dahil sa pag-ibig mo sa Lord, yun ang tanging magsusustain sa'yo kung bakit hindi ka mag-give up, kung bakit hindi ka bibitaw at hindi ka titigil sa pag-serve kay Lord. Kaya ang pag-ibig ng Diyos cannot be comprehend or fully understand. Cannot be fully understand. Yet, it moves us to do something for Him. Hindi para sa atin. Kaya tama yung sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 13 hanggang 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang kumikilos sa amin, ang naghahari sa amin. Sapagkat natitiyak natin na siya ay namatay para sa atin. Amen? So, number 1, let us accept the love of God. Accept the love of Christ. Amen? So, yan ang dapat natin gawin. Kaya, mamaya, ulitin natin yung kantang Jesus, I'm in love. Di ba? So, this time, kantahin natin siya na naiintindihan natin yung context ng lyrics. Let us love God. At para mamahal mo ang Diyos, accept
the love of Christ. Tanggapin mo yung pag-ibig ng Diyos, mahal ka ng Diyos eh. Tanggapin mo yun. Hindi ka mahal ng Diyos dahil may nagawa ka o masipag ka. At huwag mong iisipin hindi ka mahal ng Lord dahil nagkukulang ka. No, mahal ka ng Lord. Tanggapin mo yun. At hayaan mo yun yung, kumbaga, sumakop sa'yo, yun yung lumamon sa'yo, o paano ba natin sabihin yan? Yun yung mag-reign sa'yo. Hayaan mo na kahit parang mahiya ka sa iyong sarili, dahil mahal ka ng Diyos, pero alam mo sa iyong sarili, hindi mo siya love. Or kulang pa yung pag-ibig mo sa Lord, tapos ang ending mahihiya ka sa Kanya. Hayaan mo yun. Amen? Hayaan mong lamunin ka ng pag-ibig ng Diyos. Sakupin ka ng pag-ibig ng Diyos. I-embrace ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Biblia, dalangin ni Paul na maghari sa atin ng pag-ibig ni Kristo. Kahit hindi mo siya ganun naiintindihan, allow the love of Christ na maghari sa atin. Okay? So yan yung number 1. How to love God. Accept the love of God. Dahil kung wala yun, hindi mo rin siya kayang mahalin. Accept the love of God. Okay? Number 2, paano natin mamahalin ng Diyos? Luke chapter 7. Ito na yung sinasabi ko kanina, yung isang istorya sa Bible na si Jesus ay pumasok sa bahay ni Simon Pariseo. Mula sa 36 hanggang 48, so hindi na natin yan basahin, ano? Kasi masyadong mahaba. Pero ilang talata ang basahin siguro natin? Sa 41 hanggang 43. Sabi po dito sa Luke chapter 7 verse 41 hanggang 43 po. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa silang pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinagkakautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko, ang pinatawad sa malaking utang, tama ang sagot mo. Tugon ni Jesus. Ayun. So, hindi maintindihan. Ang sabi kasi ni Simon, edi pinunasan ng babae ng kanyang luha yung paa ni Jesus at yung buhok niya pinuna sa paa at hinalik-halikan niya yung paa ni Jesus. Tapos yung pabango na ang taas ng value, 1 taong sahod ng manggagawa, binali lang niya at binuhos kay Jesus. Hindi yun maintindihan ni Simon kung bakit ginawa to ng babae in the first place. Ang sinasabi ni Jesus, nagawa niya yon dahil napakalaki ng kanyang kasalanan. Kaya, yung pag-ibig niya sa Diyos ay napakalaki rin. Dahil napakalaki ng kanyang pagkakasala. Kaya ang conclusion ni Jesus, nasa verse 47. Sabi niya, kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal, sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal na maibibigay niya doon sa nagpapatawad. Okay? So, alam nyo, wag tayo mag-focus sa laki ng kasalanan kasi, ganun pala para mamahal ko si Lord ng mas malaki, dapat mas malaki din yung kasalanan ko. Mamaya, magpunta ako sa bangko, magkuha ako doon ng ilang milyon para mag-guilty ako ng malaki-laki. At kapag pinatawad ako ng Lord, kapag ginawa nyo yun, baka hindi kayo patawarin ni Lord. Diba? Kasi, intentional yung kasalanan niya. Hindi ganun yung idea. So, wag tayo mag-focus doon sa laki at sa liit ng kasalanan. Kundi yung realization, listen to me, yung realization na pinatawad ka ng Diyos. Okay? Yung realization na pinatawad ka ng Diyos dahil you can only love God if you realize na pinatawad ka na talaga sa iyong mga kasalanan. Kung natatanggap mo yon, magagawa mong mahalin ang Panginoon. Magagawa mong magawa yung ginawa ng babae na parang hindi kayang gawin ng isang normal na tao. 'Di ba? Halikan yung paa ni Jesus, punasan yung paa ni Jesus, paglingkuran si Jesus, at buhusan ng pabango si Jesus.
Ayon kay Jesus, sa kanyang explanation, nagawa niya yun dahil ganun kalaki yung kanyang pag-ibig kay Jesus. Bakit? Dahil itong babae, alam niya sa kanyang sarili, makasalanan siya. Pero lumapit siya sa Diyos. Lumapit siya sa Diyos. Lumapit siya kay Jesus at nagsimula niyang gawin yung mga bagay na hiniisip niya, ikakalugod ng Panginoon. At hindi siya nabigo. Natanggap niya yung pagpapatawad. Kaya ang babaeng ito mula noon naging lingkod ni Jesus. So number 2, para magawa mong mahalin ng Panginoon, huwag mong kalilimutan yung pagpapatawad ng Diyos. Mayroong sinasabi sa Bible ganito sa 2 Peter. Yan. Sa 2 Peter chapter 1. Ikalawang Pedro chapter 1. Verse 8 hanggang 9. So, 8 hanggang 9. Chapter 1 verse 8 hanggang 9. 2 Peter 1, 8 hanggang 9. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Ayun. Pagka nakalimot ka na nilinis ka na ng Diyos sa iyong makasalanan, parang there is no way na mamahal mo siya at manatili ang iyong pananampalataya. Pero as long as malinaw sa iyong isip na pinatawad ka, God forgave you sa iyong mga kasalanan. Everyday, naniniwala ba kayo? Everyday nagkakasala tayo. At everyday, nararanasan natin yung forgiveness ng Lord. So lagi kang may sapat na dahilan para mahalin ng Diyos. Anong kaya mong gawin kapalit ng pagpapatawad ng Diyos? Do hindi natin kayang bayaran yon, pero at least isa yon sa motivation, napaka magandang motivation, kagaya ng ginawa ng babae, para ipakita mo sa Diyos na mahal mo rin siya. Dahil pinatawad ka niya. Okay? Kaya para mamahal mo ang Diyos, lagi mong isipin, pinatawad ka ng Diyos. Amen, sa iyong mga kasalanan. At patuloy kanyang papatawarin kung patuloy ka lang lalapit sa Kanya at magsisisi sa mga kasalanan. Amen? So wag nating kalilimutan yan, yung pinatawad tayo ng Diyos. Amen? Dahil yun yung nagpapakumbaba sa atin eh. Yun yung nagbababa sa atin. Hindi ka nakakahigit sa iba. Hindi tayo nakakahigit sa iba. Pare-pares tayo nagkakasala. Kailangan natin yung forgiveness ng Lord sa buhay natin. At as long as malinaw yan sa'yo, hindi mo kinakalimutan na pinapatawad ka ng Diyos. Kasi, alam nyo, ang kabayaran ng kasalanan kasi kamatayan eh. Pero dahil kay Kristo, siya na yung namatay para sa atin. Yung katotohanan na yon, namatay si Christ para sa atin. Kaya, mahalin natin ng Diyos. Let us give back sa Lord, sa Kanyang pagpapatawad sa atin. Kaya number 2, paano mo mamahalin ng Diyos? Lagi kang magpapakumbaba sa Kanya at maghihingi ng tawad sa iyong mga nagawang kasalanan. At kung humihingi ka ng tawad, humihingi ka ng sorry sa mga nagawa mong kasalanan, ang ibig sabihin nun, gusto mong makuha yung Kanyang mercy, gusto mong makuha yung Kanyang blessing na mapatawad ka niya, at hindi mo na uulitin sa iyong buhay yung nagawa mong kasalanan. Yung alam mong kasalanan na nagagawa mo, gagawin mo ang iyong effort para hindi mo na siya maulit. Amen? Do alam natin, pwedeng maulit. Pero dahil humingi ka na ng sorry, humingi ka ng pagpapatawad sa Diyos, yung hindi ka nababalik doon. Kaya ang laging sinasabi ng Diyos sa mga taong tumanggap ng forgiveness, ang sabi ng Lord, humayo ka at huwag ka na magkasala muli. Yan lagi ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa lahat ng Kanyang pinapagaling, di ba? Humayo ka at huwag ka na magkasala muli. Yun lang ang gusto ng Diyos. Huwag ka nang babalik doon. Huwag ka nang babalik sa kasalanan. Mamuhay ka para sa Kanyang kalooban.
Amen? So yan yung ating pangalawang puntos. Paano mo mamahalin ng Diyos? Number 1, tanggapin mo yung kanyang pag-ibig. Number 2, tanggapin mo yung kanyang forgiveness, and based on that, wag ka na magkasala muli. Number 3, paano natin mamahalin ng Diyos? Okay? 1 John chapter 4, verse 19 hanggang 21. 1 John chapter 4, verse 19 hanggang 21. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya kayang magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Ayun. Paano mo mamahalin ng Diyos? Pangatlo, mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi ang katuwiran, kung ang Diyos, kung ang iyong nakikita mo yung kapwa mo hindi mo kayang mahalin. Paano mo mamahalin yung isang being na hindi mo nakikita, which is ang Lord? 'Di ba? So para masabi mo na talagang mahal mo si Lord, mahalin mo yung iyong kapwa. 'Di ba? Ang tanong, sino ang ating kapwa? Okay? Sino ang ating kapwa? Alam niyo ba kung sino? Sino ang ating kapwa? Merong istorya sa Bible na merong isang lalaki na binugbog hanggang mamatay. Okay? Ano nga ba yun? Sa ano yun parang sa Luke. Tingnan natin sa Luke chapter 10. Maigi basahin natin. Kasi, ang sabi ng Biblia, kung yung iyong nakikita, hindi mo kayang mahalin, which is ang iyong kapwa, hindi mo kayang mahalin. Paano mo siya mamahalin na hindi mo nakikita? So, ang tanong, sino ang ating kapwa? Paano ka ngayon magmamahal sa kapwa? Doon ka mag-focus ngayon. Paano ka magmamahal sa kapwa? Luke chapter 10, verse 29. Ayun, tama. Sabi dito, sa 26, sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang mababasa mo? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ang buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Sa verse 29, upang wag siyang lumabas na kakahiyahiya, nagtanong pang lalaki, sino naman po ang aking kapwa? Yon. Sino ang ating kapwa? Doon kinuwento ni Jesus yung isang story sa verse 30. Ang sabi niya, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din naman ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay at napadaan doon. Nang makita niya ang biktimang siya'y naawa, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at benendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ng iyong magagastos, babayaran kita pagbalik. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya sinasabi ko sa iyo, kung gayon, humayo ka at gayon din ang gawin mo. How to love others. See? Kahit isa kang leader ng simbahan, kahit isa kang lingkod sa isang templo, kung hindi mo kayang tulungan ng nangangailangan, hindi mo talaga mahal ang Diyos.
Dahil ang premise, kung ang iyong nakikita hindi mo kayang mahalin, paano mo mamahalin? It is a challenge statement. Paano mo mamahalin siya na hindi mo nakikita kung yung ito nakikita mo nangangailangan, hindi mo kayang tulungan. Hindi natin mabigyan man lang ng kung anong meron tayo. Sabi ko nga po sa inyo, ang pagtulong, hindi na bali mawalan ka. Makatulong ka lang. Okay lang, ikaw na yung mag-sacrifice. Okay lang, ikaw na yung mawalan ng pamasahe. Ikaw yung mawalan ng pagkain. Okay lang yun. 'Di ba? Okay lang kahit ikaw yung malit sa work. Ikaw yung hindi makagawa, hindi makabayad. Basta na itulong mo sa Kanya. Amen? Okay lang ikaw mag-suffer. Kung ang dahilan ng pagsasuffer mo, dahil tumulong ka sa iba, hindi mo inuna ang iyong sarili. Nakuha nyo? So, it is a challenging statement. Kung ang nakikita mo, nakapwa mo na nangangailangan, hindi natin kayang tulungan. Paano mo mamahalin ng Diyos na hindi mo nakikita? Hindi naman siya nangangailangan ng anuman sa atin. Ang sabi ng Lord, ang sabi ng Biblia, sa Gawa 17, hindi siya nangangailangan ng anuman sa tao. Anong pwede mong magawa sa Kanya? Ang sabi ng Bible, anong pwede mong mai-advise sa Lord? Bas marunong ka pa ba sa Kanya? Kailangan ba ng Diyos ang ating hikapo? Hindi niya kailangan yun. Kailangan ba ng Diyos ng ating pera? Hindi niya kailangan yun. Walang anumang kailangan ng Diyos sa tao. Okay? Bakit? Dahil kahit wala ang tao, busog siya ron. Kahit wala ang tao, okay siya ron. Maganda ang kanyang kalagayan. Napaka-perfect ng kanyang kalagayan doon. May basahin natin yung Gawa 17. Sabi rito, sa verse 25, Gawa 17:25, pakibasa. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Ayun, ang Diyos, hindi siya nangangailangan ng anumang paglilingkod at tulong mula sa tao. So, para masabi mo na direkta mong minamahal ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, doon mo i-direct yung pagmamahal mo sa kapwa. Kasi gusto mo mahalin ng Diyos eh. Sinasabi natin, Lord, mahal kita. Pero ang sabi ni John, if you hate someone, nagsisinungaling ka, hindi mo talaga mahal si Lord. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka magkakaroon ng hatred sa kahit na kanino. Kundi ang gagawin mo, tutulong ka. Mangingibabaw yung pagtulong kaysa doon na magalit ka dahil sa kanyang ginawa. Mangingibabaw ang pagtulong. Bakit? Mahal mo ang Diyos eh. Dahil kung mahal mo ang Diyos, ipapakita mo sa iyong kapwa yung pag-ibig mo sa Diyos. Okay? Sa ganun mo masasabi, nagmamahal ka sa Diyos. Kaya, yung tinanong ni Jesus, yung dalubhasa sa kautusan, nung nagtanong yung dalubhasa sa kautusan, ang sabi niya kay Christ, Lord, who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Alam niyo yung ating kapwa, ang sagot, yung nangangailangan ng ating tulong. Sila yung ating kapwa. Yung nangangailangan ng pag-ibig, yung nangangailangan ng understanding, yung nangangailangan ng companion, yung nangangailangan ng time, yung nangangailangan ng malasakit, yung nangangailangan ng partner. Maraming kailangan ng tao. Kaya pag na-address mo yung kanyang need, ikaw ba mahal mo si Lord? May pagkakataon kang patunayan ngayon yung pag-ibig mo sa Diyos. May nababalitaan ba tayong kapatiran na nangangailangan? Biti tayo tumulong. Tumulong tayo. May nangangailangan ba na tao na kahit hindi natin kapatiran? Di tayo tumulong. Tumulong tayo. Di ba mahal mo si Lord? Di makisangkot ka, makisama ka, makiisa ka sa mga taong ganito ang advocacy. Pagtulong sa kapwa. Di ba? Kaya dapat lahat ng simbahan, ito yung advocacy. Tumulong sa kapwa. Dahil ito yung isang bagay ng pag-express natin na mahal natin ng Diyos. Hindi yan sinasabi sa salita lang. Di ba? Yung kanina, hinawit natin, how much do I love you? How much do you love God? How much do you love Christ? Di ba? So, tingnan mo ang iyong ginagawa. Gaano ka nagpa-participate sa pagtulong sa kapwa? Do you really love God? Di ba?
yung tao na nangangailangan, hindi mo matulungan, may maitutulong ka naman. Amen? So, let us think about it. Di ba? So, kasi, ang pinapag-usapan natin, how can I love God? Paano ko mamahalin ng Diyos? So, isa to. So, nakakatatlong punto sa po tayo, no? Paano natin mamahalin ng Diyos? So, meron pang dalawa, bibilisan ko na lang. Pangapat, paano ko mamahalin ng Diyos? 1 Corinthians 16:14. 1 Corinthians 16:14. At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Yon. Lahat ng ginagawa mo, gawin mo na may pagmamahal. Ibig sabihin, ibigay mo yung best, ibigay mo yung iyong galing, ibuhos mo doon. Kahit na yan yung talagang, hanggang yan lang, at least binigay mo yung best. Diba? Hindi naman tayo pare-parehas ng best eh. Merong magaling, merong mas magaling, merong pinakamagaling. Abay, kahit nasan ka doon, gawin mo yung galing mo. O gawin mo yung iyong mas magaling, o gawin mo yung iyong pinakamagaling. Kahit nasan ka ron. Ang importante, you give your best. Lalo na, kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, let us give our best. Diba? So, nasa atin na yan. Kung tayo ay may ginagawa, gawin mo yung best. Amen? Sa pagbabasa ng Bible, do we give our best? Sa pagpe-pray, do we give our best? Sa pag-church, do we give our best? Amen? Sa paglilingkod natin sa Lord, do we give our best? Sa anumang bagay na ating ginagawa. Kasi kung nagagawa natin sa ibang bagay, mas lalong gawin natin kung yan ay nauukol na sa Diyos. Amen? Let us give our best. And last, okay, sa Matthew 22:37. Paano ko mamahalin ng Diyos? 22:37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Meron pa nga dyan sa ibang salin ng iyong buong lakas. Okay? Ibig sabihin, sa isip mo, si Lord pa rin. Sa puso mo, si Lord pa rin. Yung buong pagkatao mo, si Lord pa rin. Sa iyong lakas, sa iyong ginagawa, si Lord pa rin. Ibig sabihin, si Christ ang dapat maging center ng ating life. Yun po ang ibig sabihin nun. Ang buhay natin dapat umiikot sa Diyos. Yung nag-iisip ka, iniisip mo si Lord. Nagpaplano ka ng pamilya, nagpaplano kang pag-aaral, kahit anong iniisip mo. Dapat si Lord ang first consideration ng iyong plan. Amen? Dapat ang Diyos yung first consideration ng ating mga plano. Sa puso natin, sa gawa natin, sa lakas natin. Ibig sabihin, dapat ang buong pagkatao natin, ang buong buhay natin, umiikot, nagre-revolve kay Lord. Amen? So yan, ang ilang mga instruction ng salita ng Diyos kung papaano natin mamahalin ang ating Panginoon. Paano mo mamahalin ng Diyos? So magkaroon tayo ng recap. Accept the love of Christ. Tanggapin mo yung pag-ibig ni Kristo. Pangalawa, accept the love of Christ. Pangalawa, huwag mong kalimutan na pinatawad ka ng Diyos dahil nakakatulong yun para mahalin mo siya. Yung realization na pinatawad ka ng Diyos. At pangatlo, love others. You cannot love God if you can't love others, lalo na yung enemy. Kasi, di ba sabi ng Lord, mahalin niyo ang inyong kaaway. So, kahit enemy yan, mahalin natin. At ano pa? John 14:15. Yan, nakalimutan ko pala to. Ang sabi kasi doon, if you love me, sabi ni Christ, keep my commandments. So, may utos ang Diyos. Ginagawa ba natin? Ano ba mga utos na nababasa nyo sa Bible? Read your Bible para malaman nyo, di ba? Inutos ng Diyos, bulay-bulay na natin ang kanyang mga salita. Willing ka bang gawin yon? Inutos ng Diyos, magpatawad ka. Gagawin mo ba? Di ba? Inutos ng Diyos, mag-support ka sa mga nangangaral o sa gawain ng Panginoon at sa mga taong nangangailangan.
yung sinasabi ni Christ, gamitin mo ang iyong kayamanan sa pakikipagkaibigan. Kaya ba natin gawin yon? Kung mahal natin si God, magagawa natin yan. Walang kahirap-hirap. Okay? Ano pa? Lahat ng ginagawa natin, 1 Corinthians 16:14, do all your work in love. At last, Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, soul, and strength. Okay? So, tayo lahat.